Sinasabi ko na nga, kasi tatlong personality lang ang alam ko eh. Yung mga iba kasi mga parang ano iba na eh. Yung isa, si Bong na nga eh. Alam natin very powerful, hawak niya lahat. Hindi naman tayo magkaila eh. Mga pulis dito, lahat. Bong Pineda. Pineda. Okay. Yung isa nag-ooperate yan. Sige. Alam naman natin na kanya eh. Pag nagsinungaling pa sa sarap dito, iba na ang klase yun. Dahil sa power niya, sa pera niya, hawak niya presidente, hawak niya ang pulis. Wala akong magagawa ko, wala akong connection sa pulis eh. Okay. Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Ang kailangan dito, at least may gaming na alam ka na maski sa anong sugal o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganoon. Huwag na tayo magtago sa kalokohan. Maging totoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At huwag niyo nang kawawa naman ng PACOR, kawawa DOJ. Ako makapagpaliwanag kasi gaming, ako mapapaliwanag ko sa inyo. Sinisisi sila kung talagang guilty kami o kung talagang ititigil ko to, hindi kailangan itigil ang isabong kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan niyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya mga presidente lagi. Sabihin mo kung sino. Huwag kang... Pineda, alam ko, bahala na kayo dyan kung sino man yan. Sige. At pang ma-level pa ako. Sige. Okay. Ang alam ko rito, 6 kami na magkakilala rito. Okay, number 1 ako. So, number 2, kay Bong Pineda. Number 3, kila Congressman Tebes. Number 4, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Kay ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Ella Nagaño. Number 6, kila General Cascolan, plus 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titingnan nyo ang conspiracy rito, makikita nyo itong laban na to. Yung nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na, kung ano mangyayari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila, kasi 90% sa income ng sabong, sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa akin lahat, members ko lahat ang buong Pilipinas na big time na sabongero, kasi legit talaga na maayos lahat to. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose ito, hindi lang gumawa ng pera. Nagkita ba, Mr. BBM, Mr. Bongbong Marcos, Presidente, Smartmatic President, bakit kayo nagkita ni Bong Pineda 2 araw matapos ang raid sa Pogo dyan sa Porac? Ngayon, at kung nagkita kayo ni Bong Pineda, anong inyong pinag-usapan? Well, hindi ko alam. Kung ano man ang inyong pinag-usapan, kayo nakakaalam, pero ang importante, nakita ng mga bubuwit ko, mga bubuwit ko. Highly placed sources. Nagkita kayo dun sa Royce Hotel. Ano ba yung Royce Hotel? Iyan yung may casino yan. Ang Royce Hotel ay pag-aari ni Bong Pineda. So bakit kayo nagkita nun 2 days after the raid? So ibig ba sabihin, nakipag-usap ka na sasabihin ni BBM sa PAOK na huwag ikalad ka rin pangalan mo? Ladies and gentlemen, si Bong Pineda po ay may-ari ng Royce Hotel at saka yung casino dyan sa loob ng Royce Hotel, dyan sa Angeles City. So ngayon, sinasabi ko noon na si Bong Pineda ay alam na alam niya po yung nangyayari doon sa Porac. At hindi pwede sabihin nila na hindi niya alam. So ngayon, ang problema ko ay nagdi-deny din ang misis niya na si Baby Lilia Pineda na Vice Governor. Pinagalitan pa niya si Mayor Jing Capel ng Porac, Pampanga. At bakit daw hindi alam ni Vice Governor Lilia Pineda na mayroon palang Pogo doon? 10 hectares, hindi makikita. Protector din ba si BBM ng Pogo? Well, hindi ko alam kasi hindi naman sinabi sa akin ng bubuwit ko
kung ano ang napag-usapan ni Bong Pineda at saka ni kung ano ang napag-usapan ni Bong Pineda at saka ni BBM. Basta ang importante, nagkita sila ron. So kung ano man yon, ang tawag ko doon ay inappropriate. Ang tawag doon ay improper action by the President. Dapat hindi nakikialam si Presidente. Mula noon hanggang ngayon, wala siyang binanggit patungkol sa Pugo. Kahit yung misis niya na si Lisa Araneta Marcos ay wala ring binanggit sa Pugo. Pero sikreto pala ang bunal. So ngayon, bakit naman kayo? Pakisagot nga, Mr. BBM, kung inosente ka man doon, at ano ang meron kay Bong Pineda na isang private person? In fact, sinasabi pa niya na hawak niya ang mga presidente lagi. Na isang kilalang gambling king diyan sa Central Luzon. Ano ang meron kay Bong Pineda? Niya na hawak niya ang mga presidente lagi. Ibig sabihin, kung nakipagkita ang ating presidente sa isang tao na kilala na hari ng sugal, ay masama ang ibig sabihin. Sa morality wise, masama ang ibig sabihin. At bakit siya nakipagkita ron? Sagutin mo nga, Mr. Malacanang Boy, sagutin mo nga kung bakit ka nakipagkita kay BBM. Kay Bong Pineda. Kilala naman ng lahat ng mga tao sa buong Pilipinas kung sino si Bong Pineda. Si Bong Pineda ay hari ng Huiting nung araw pa. Yumabong naman ang isang klaseng sugal bago ng panahon ng pandemic. Yan po yung isabong. May isabong sila ni Atong Ang pinakamalaki. May isabong si General Kaskulan, may isabong din si Ampit Antonio, may isabong pang isa, at may sabong din si Bong Pineda. Ang lahat ng isabong ay tumigil na. Hanggang ngayon nag-operate kay Bong Pineda. Bakit? Bakit? May pinagpipilian ba? Si Bong Pineda hindi naman laki sa farm yan. So ngayon, sa ngayon, ng bandang huli, ay si Bong Pineda ay involved na siya sa casino. At ayon sa aking bubuwit, pati Pogo involved na rin siya.